Noong ikalawang digmaang pandaigdig, isang lubong papel mula sa baybayin ng Hapon ang lumipad ng libu-libong milya sa Pasipiko at muntik nang sirain ang Manhattan Project. Kasi matapos bombahin ng mga bomber ng Amerika ang Tokyo noong 1942, Gusto ng Hapon gumanti at tamaan ang kalupaang Amerika, pero wala sa eroplano nila ang kayang tumawid ng Pasipiko, umatake at bumalik. Ang meron sa Hapon ay isang tuklas na ginawa ng sarili nilang mga meteorologo ilang taon na ang nakalipas. Malakas ang agos ng hangin sa mahigit 30,000 talampakan taas sa ibabaw ng Pasipiko na sapat ang bilis para dalhin ang isang lobo patawid sa karagatan. Kaya ang Japan ay gumawa ng humigit kumulang 9,000 hydrogen na lobo mula sa papel na karamihan ay pinagdikit-dikit ng mga batang babae sa paaralan na hindi kailanman sinabihan kung ano talaga ang binubuo nila. May mga bumbang pansunog at mga bumbang malakas ang pagsabog sa ilalim ng bawat lobo na may isang simpleng layunin: lumipad patawid ng karagatan at magsimula ng sunog sa kagubatan sa Estados Unidos at Canada. pero may problema ang Hapon. Lumiliit ang hydrogen kapag lumalamig sa gabi na pumipigil sa pag-angat at nagdudulot ng pagbaba ng lobo. Upang mas ilusyonan ito, nagdisenyo ang mga inhinyerong Hapones ng aluminum na gulong na pinalibutan ng sako ng buhangin. Kapag bumaba ang lobo sa itinakdang taas, automatikong hinuhulog ng pressure switch ang isang sako. Pagkatapos, ang mas magaan na lobo ay umaakyat muli sa mga hanging nasa matataas na bahagi ng himpapawid. Naglagay ang mga inhinyero ng sapat na buhangin para sa 3 gabi na sapat para marating ang Hilagang Amerika. Pagkaubos ng huling bag, nagsimulang magpakawala ng bomba at magsindi ng mitsa ang dinisenyong mekanismo na sumira sa natitirang istruktura. Halos walang iniwang ebidensya ng nangyari. Sa halos 9,000 lobo na inilunsad ng Japan, 300 lang ang na-recover sa buong kontinente. Dahil sa isa sa pinakamabasang taglamig kamakailan, halos wala sa mga sunog na inaasahan ng Japan ang talagang kumalat. Sa halos lahat ng sukatan, ang kampanya ay isang ganap na kabiguan. Maliban sa isa, may lobo na napunta sa transmission line na konektado sa Bonneville Dam sa estado ng Washington na nagsusupply ng kuryente sa Hanford, ang lihim na lugar ng Manhattan Project kung saan gumagawa ng plutonium ang mga reaktor para sa programa ng Amerika para sa mga sandatang atomika. Ang short circuit ang naging dahilan para otomatikong mag-shutdown ang mga reaktor. Sa kabutihang palad, naibalik ng emergency backup system ang kuryente sa loob ng ilang segundo. Kaya naiwasan ang anumang permanenteng pinsala. Pero umabot pa ng 3 araw bago bumalik sa buong kapasidad ang produksyon. Ang plutonium mula Hanford ay ginamit sa Fat Man, ang bombang inihulog sa Nagasaki, makalipas ang 5 buwan.